Morning po sa bawat isa. And so batiin niyo nga po yung katabi niyo. Sabi niyo, buti na lang nandito ka. Kala ko po kasi, di ba, pag, pagka tumambay po kayo sa social media ngayon, meron pong nakalagay dun minsan yung ano yun? Di na lang muna ako papasok bukas, hanapin ko muna yung sarili ko. Sabi mo sa tayo, buti hindi mo muna hinanap yung sarili mo ngayon. Oh. So yung sarili po natin, mahahanap natin kay Lord. O baka naman yung iba, sabi rito, gulatin mo yung di ba? Gulatin mo yung mga walang believe sa inyo. Sige, gulatin nyo nga yung katabi nyo na yan. Kung may dala kayong notebook o ballpen. Gulatin mo yung katabi mo na yun kung may dala kang Bible. Ayan. So pero, hindi naman tayo nabubuhay para i-please yung ibang tao or hindi naman tayo nabubuhay dahil lang doon sa sasabihin ng iba. So pinakamahalaga sa lahat, hindi yung katabi mo, hindi kami yung gulatin nyo, kundi gulatin nyo si Lord. So, huwag nyo na itanong sa akin kung paano ginugulat si Lord, okay? So, hindi ko alam kung paano. Pero mahalaga na sumusunod tayo kay Lord. Ayan, so, buksan po natin yung ating mga Bible sa Filipos chapter 2. Ayan, Filipos chapter 2, verse 12 to 18. Ayan, Filipos chapter 2, verse 12 to 18. So kung nandiyan na po kayo, samahan niyo po ako, basahin natin. Sabi rito, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. 17. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Tayo po yumukot, manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na idinako niyo po sa lugar na to. Lord, dalangin po namin sa lahat ng makikinig ng inyong salita. Buksan niyo po yung puso namin, yung isipan namin. Dalhin mo po kami, Panginoon, sa pagkakilala, pagkamangha sa aming Panginoong Hesus. At Lord, dalangin po namin sa mga salita na maririnig, matututunan po namin sa araw na to. Ito po yung may ukit, may tanim sa aming puso at isipan. And dalangin ko, Lord, ma-apply po namin sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat nga po at ikaw lamang po yung maluwalhati, mataas, maparangalan. Ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, palakpakan po natin si Lord. Ayan, so binigyan ko po yung ng title, yung message po natin sa umaga na to is Purposely Living Your Life for God. So sinimulan kasi kay MJ nyo last week yung purpose. So dugtungan ko na lang, purpose. Yan, so last week naman sa mga naka-attend or sa mga nakikinig, naipaliwanag naman na ni Kuya MJ nyo yung purpose ng buhay natin. Ngayon, pag sinabi kasi natin yung purposely sa yung kahulugan niyan na na malalapit dyan, ibig sabihin niyan on purpose or may layunin, may dahilan, or pinakamadali, pinakamababaw, intentional. Ibig sabihin, intentionally. So kaya yung magiging mensahe po natin sa araw na to, bahagi dun sa message natin, kasi yung buhay po natin, or kinreate tayo ng Lord na may dahilan, may layunin, may purpose. Ngayon, ano yung gagawin natin? So kailangan nating mabuhay or mamuhay ng naayon dun sa purpose na ibinibigay ng Lord. At hindi lang siya parang go with the flow ka lang. Kumbaga, meron ka talagang reason, may layunin ka talaga at alam mo. Kaya nga mahalaga po unang-una, kilala natin kung sino ba si Kristo, sino ba si Kristo para sa atin. Kasi kung kilala talaga natin ang Diyos, kilala talaga natin kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin, maintindihan natin ano ba yung reason natin, ano ba yung purpose natin, bakit natin ginagawa itong mga bagay na ginagawa natin. Kasi kung hindi, parang sabi nga ni Pablo sa Filipos, para lang siyang sumusuntok sa hangin or para lang siyang tumatakbo ng walang patutunguhan. And ganoon din yung buhay natin kung wala tayong layunin, wala tayong dahilan, wala kang purpose, parang wala lang din.
Diba, parang sabi nung minsan ng mga matatanda, parang putok sa buho. Diba, hindi mo alam kung bakit nandoroon. Pero alam po natin na lahat ng nilikha ng Diyos, halaman tao ba yan, halaman man yan, or kahit na ano man yan, kahit yung upuan na inuupuan mo ngayon, may purpose, may reason, may layunin, may dahilan yan. Ngayon tayo po bilang mga mananampalataya, yung buhay po ba natin intentionally or may with purpose, ginugugol po ba natin para kay Lord or pinamumuhay ba natin para sa Diyos? Or hindi? May kita natin. So para po, sabi ko sana mabilis lang ako ngayon eh. Diyan sana ako mag-overtime eh. So pag-pray niyo sana ako, diyan ako mag-overtime. Ayan. So unang punto, sabi rito, purposely working out salvation. Yan. Purposely, intentionally, i-work out yung kaligtasan or gumawa para sa kaligtasan. Now, sabi ng Bible, sa Efeso chapter 2 verse 8, alam ko karamihan, alam naman na po sa atin to. Sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. So, mahalaga maging malinaw tayo rito. Kasi yung tinutukoy dito ng Pilipos, kailangan nating i-work out yung salvation natin. Now, iba ito doon sa gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Siguro palawakin natin. Yung kaligtasan po natin, biyaya siya ng Diyos, bigay siya ng Diyos, sabi ng Epeso. Ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Now, yung kaligtasan na yon, bigay sa atin ni Lord. Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti para maligtas tayo. Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti or maganda para mapunta tayo sa langit, para mapunta tayo sa piling ng Diyos. So, hindi ganon yung design ng Bible or hindi ganon yung ginawa ni Lord. Kasi kung ganon yung ginawa ng Diyos, sabi ng Epeso, may maipagyayabang tayo sa Diyos, may maipagyayabang tayo sa Kanya. Kasi bakit? Lord, nakapunta ako sa langit kasi dahil sa sarili ko. Lord, kasi naging mabait ako. Diba? So, kung titignan niyo po, wala pong ligtas point sa langit. Wala po yung, tumawa ka sa, walang ganon. Walang ligtas point sa langit. Ang tanging point lang po natin para makapunta sa langit si Jesus Christ. Pero sabi dito sa Epeso, pag tinignan po natin sa English version, pati na po ng verse 12 sa English, sabi doon, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now that not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kumbaga, yung kaligtasan po natin, kailangan po natin itong i-work out. Kailangan po natin ipakita na ligtas tayo. Kung ikaw, sinasabi mo, mananampalataya ka, Kristiyano ka, si Kristo yung Panginoon ng buhay mo, kailangan mong ipakita, kailangan nating patunayan, or kailangan nating i-work out yung kaligtasan na meron tayo. Tandaan niyo po, hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Pero yung mabubuting gawa, yung magpapatunay na talagang tayo ay ligtas na. Tayo ay na kay Kristo na. Mamaya papalawakin natin yan. Pag tingnan natin itong verse 12, dun sa una, sabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo na sa inyo. Now, may kakilala ba kayong ganito? Yung kapag inutusan nyo or sa inyo, sumusunod. Pero pag inutusan nyo, di kayo nakikita, hindi naman sumusunod. Minsan yung mga biro daw ng mag-asawa, pagka inutusan daw ng asawang babae, yung lalaki, ito na nga, susunod na nga nanginginig pa. So, tayo po ba, sa pananampalataya natin, kay Lord, sabi kasi ni Pablo rito, nung time na to, nakakulong si Pablo. So, kumbaga, nung time na nandun siya sa Filipos, yung mga taga-Filipos sumusunod sa kanya. Ngayon sabi niya, ngayong wala ako, mas lalo kayong sumunod sa mga iniutos ko. Or mas lalo kayong, hindi lang iniutos si Pablo, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya rito, i-work out nyo, gawin niyo kung ano yung kaligtasan niyo, ipakita ninyo. Ngayon, ano yung pinakamagandang example na ito? Kung titignan natin, paano natin may work out yung salvation natin? Simple lang, maging katulad ni Kristo. Maging kamukha ni Kristo. Kasi yun naman talaga yung purpose natin. Kaya tayo naligtas. Kaya tayo nanampalataya. Kasi para maging katulad tayo ni Kristo, na anak ng Diyos. Sabi ng Roma chapter 8 verse 29, sabi dito, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. So hindi ito katulad ng since nabasa ko kasi kanya ng opening prayer, si Kristo ay Diyos.
at siya ay anak ng Diyos. So hindi ibig sabihin nun, magiging Diyos din tayo pag sinabi natin magiging katulad tayo ni Kristo. Hindi ganun. Pag sinabi natin katulad tayo ni Kristo or kamukha tayo ni Kristo, kamukha niya saan? Sa katangian, sa ugali, sa pag-ibig, sa... Kung babasahin natin yung bunga ng banal na espiritu, isang magandang example 'yon. Pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 13, yung pag-ibig, isang magandang example 'yon. Na kung sino si Kristo, yun yung makita sa atin. Kung ano yung katangian ni Kristo, yun yung makita sa atin. So hindi tayo magiging Diyos, pero magiging anak tayo ng Diyos at ipapakita natin kung ano si Kristo, kung sino si Kristo, kung ano yung ugali niya. Kaya yun po yung tinatawag na Christ-likeness or pagiging katulad ni Kristo, pagiging kamukha niya. Ngayon, tinan mo yung katabi mo na yan. Kumukha ba ni Lord dyan or hindi? Alam, bigyan natin ng bigyan ko pa ng mas maliwanag po na example. Nabanggit ko kanina, yung bunga ng banal na espiritu, yung Galatia chapter 5, verse 23 to 24. Ano sabi doon? Ang bunga ng banal na espiritu ay ano po? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kahinahunan, katapatan. May nakalimutan ba ako? Pagpipigil sa sarili. At least kabaitan tsaka kabutihan pala. Yan. So, kung titignan natin, isa-isahin natin to. Example lang, bila example. Ako ba ay katulad, sa inyo, tanong po natin sa sarili natin, ako ba ay katulad ni Kristo sa pag-ibig? Ako ba ay katulad ni Kristo sa kagalakan? Ako ba ay katulad ni Kristo sa pagtsatsaga? Sa kabaitan or sa kabutihan? Or pag may nakakainis na tao, ipapakita natin kung gaano tayo kayo. So, mababanggit yun sa mga susunod na passage. Tingnan natin, kasi pag sinabi kasing workout, kapag sinasabi ko kanina, yung kaligtasan natin, bigay ni Lord. Pero paano natin i-workout to? Halimbawa, gamitin natin itong Galatia chapter 5 verse 22. Paano mo i-workout yung pag-ibig na nasa sayo? Tandaan pa natin, yung bunga ng banal na espiritu, nung tayo po nanampalataya kay Kristo, nasa atin na yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit, may bunga ito. Ano yung bunga ng banal na espiritu? Ayan. Ngayon, ang tanong, nakikita po ba sa buhay natin yung bunga na yan? At tandaan niyo po, yung bunga ng banal na espiritu, hindi siyam. Isa lang yan. Yan na yung pinaka-package dyan, lahat nandiyan. Ngayon, paano natin i-workout? Tingnan natin, yung pag-ibig, nakikita ba sa buhay natin? Na-apply ba natin? Yung kagalakan, nakikita ba sa buhay natin? Pagtsatsaga? Or yung kahinahunan? Or pinakauli yan, pagpipigil sa sarili. Sabi nila kaya daw nasa huli yung self-control, kasi yan daw yung pinakamahirap sa lahat. Paano pag may mga bagay na nakaka-tempt na? Bibigay ba tayo sa temptation? Mahuhulog ba tayo sa kasalanan or mapipigilan tayo? Tandaan niyo po ang isang mananampalataya, pwede or maaari siyang mahulog sa kasalanan. Pero ang isang mananampalataya po, tunay na mananampalataya, hindi siya pwedeng mamuhay sa kasalanan. Kasi bakit? Kasi kailangan nating i-workout, kailangan mong practicein. Di ba, bila example po, isa pang example na ito. Di ba, sabi mo, Lord, gusto kong mag-grow. Di ba? Gusto kong lumago. Gusto kong mas maging kamukha mo. Alam niyo po kung ano gagawin minsan ni Lord? Bibigyan ka po niya ng mga tao na susubukin yung growth mo. Alam, sabi mo, Lord, gusto kong lumago sa pag-ibig. Padadalan ka ni Lord ng mga tao na hindi ka ibig-ibig. Lord, gusto kong maging mahinahon. Huwag po kayong mag-alala, araw-araw kayong maiinis at mababad trip. Kasi bakit? Kailangan natin i-workout. Ganun yung pag-workout. Kailangan natin gawin. Halimbawa, sa mga nag-gym, sa mga nag-exercise. Bakit ka nag-exercise? 'Di ba? Hindi lang para lang gumanda yung cardio mo, hindi lang para maging macho yung katawan mo. 'Di ba? Kaya nga yung pag-gym, yung pag-exercise, ulit-ulit siya. Kailangan mo siyang gawin ng paulit-ulit. Bakit? Para masana yung katawan natin. And ngayon, spiritually, sa pananampalataya natin, sa ganitong paraan natin, wino-workout or pinapatunayan yung kaligtasan natin. Sabi sa Tagalog, upang maging ganap yung inyong kaligtasan. Yung kaligtasan po natin, tapos na. Ginawa na ni Kristo yon. Pero may part tayo para gawin or ipakita na talagang ligtas tayo. Para ipatunayan na si Kristo nasa sa atin, na talagang anak talaga tayo ng Diyos. Kasi minsan, kung hindi natin gagawin yon, paano malalaman ng mga tao na Kristiyano talaga tayo? Or mananampalataya talaga tayo? At tandaan niyo po, si Lord po lagi yung gumagawa sa mga bagay na to. Si Lord po yung gumagawa nito sa puso natin, sa buhay natin. Kaya po kung meron man po tayong kailangan gawin, kailangan po tayong maging katulad ni Kristo. Sabi ng Efeso chapter 2, verse 10, sabi dito, tingnan niyo po, napakagandang sinabi rito. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus
ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So malinaw po, naiintindihan niyo po, ang pinaka-purpose po ng buhay natin, after nating maligtas, ay ipakita na talagang ligtas tayo. Hindi mo po pwedeng sabihin na Kristiyano ka, mananampalataya ka, kung hindi nakikita sa buhay natin si Kristo. Pwedeng umaattend ka lang, pwedeng lingguhan ka lang, sumasama ka sa mga gawain, pero hindi talaga si Lord yung Panginoon mo, or hindi mo talaga kilala si Lord. And minsan, nangyayari yun. Minsan, 20 years, 30 years. Diba? Halimbawa ako sa religion. Galing ako sa religion eh. Naalala ko one time, may isang pagkakataon po na talaga nag-commit ako. Sabi ko, parang kasi pray ko, Lord, 1 year, kumpletuhin ko yung pagsisimba. Nakompleto ko. Pero, parang wala lang. Sige lang, attend ka lang, punta ka lang, simba ka lang. Parang gano'n lang yung buhay natin. Kung hindi talaga natin kilala si Lord, hindi talaga natin sa sampalatayanan, wala. Yung buhay natin, parang walang purpose. So sana, sabi mo sa katabi na, sana hindi ka, hindi ka putok sa buho. Sana may purpose yung buhay natin. At yung purpose ng buhay natin, una, para i-work out yung salvation natin, ipakita na talagang ligtas tayo, talagang mananampalataya tayo. Sabi dito, kung meron daw pong better version ng sarili natin, o sabihin mo sa katabi mo, kung may better version ka, kung meron ka mang mas magandang version ng sarili mo, hindi yung maging pogi, maging maganda, hindi yung maging magaling, matalino, kundi maging katulad ni Kristo. Topic mo yung katabi mo na yan. Para maging katulad ni Kristo. Para ipakita na talagang nasa atin si Kristo. Naalala ko yung sabi ni Muhammad Gandhi. So alam ko kilala niyo to eh. Paparaphrase ko na lang. Tinanong siya minsan kung ano yung tingin niya sa mga Kristiyano. Sabi ni Muhammad Gandhi, wala naman daw siyang problema kay Jesus Christ. Wala siyang problema kay Lord. Alam niyo kung saan po siya may problema? Doon sa mga tao na tinatawag na sila'y Christian. Kasi bakit? Yung Kristo, nakilala nila, hindi nila pinamumuhay. Nakikita niyo po, kung tayo, sinasabi natin, Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, hindi naman natin pinamumuhay si Kristo, hindi natin pinapakita, bakit pa tayo tinawag na Kristiyano? Kasi nga, yung word na Christian, ang ibig sabihin po nun, tagasunod ni Kristo, follower of Christ. Kaya sabi sa verse 13, sabi rito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sa English, ang gamit dito, God who works in you both to will and to work. Ang Diyos yung gumagawa sa atin upang isagawa at naisin kung ano po yung kalooban niya. Si Lord po yung gumagawa. Kaya kung titingnan niyo po, kung yung buhay po natin, halimbawa, magkaroon lang kayo ng comparison, ano yung buhay niyo noon sa buhay niyo ngayon? Kung iisipin niyo, sa palagay niyo, magagawa ba natin itong mga bagay na ginagawa natin ngayon? Diba? Imagine niyo, hindi. Kasi bakit? Kasi ano ba mas masarap sa labas? Kasalanan, kamunduhan, mga bagay na ginagawa ng mundo. O huwag kayong magsisinungaling, totoo yun. Kasi aminin natin, di ba? Ang kasalanan, masarap gawin. Pero kung Kristiyano na tayo, may conviction. Kinakausap ka ni Lord, hinihipo ka ni Lord. Dinadala ka niya sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya minsan, di ba, mahirap maging Kristiyano eh. Kasi, bukod sa, nalalaman mo yung kung ano yung tama at mali, andun yung kapangyarihan ng Holy Spirit na kumikilos sa atin, na nangungusap sa atin. Kaya, kung malalaman natin na ang isang tao ay na kay Lord, Holy Spirit, Banal na Espiritu, may conviction ba? Kaya sabi ko kanina, yung isang Kristiyano, pwedeng mahulog sa kasalanan, pwedeng magkasala, pero hindi pwedeng mamuhay sa kasalanan. Sabi ng 1 John yun, sabi ng Bible. Kaya kung talagang tayo Kristiyano, tayo mananampalataya, hindi pa pwede yun eh. Kasi bakit? Dito yung ginamit na word, si Lord yung gumagawa sa buhay natin. Paano siya gumagawa? Siya yung gumagawa sa loob, sa puso natin, sa kaloob-looban ng sarili natin. Siya yung gumagawa doon. Ngayon, kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay natin, yun yung kailangan natin ipakita. Halimbawa, yung sa pag-ibig, yung kanina sa Galatians chapter 5, pag-ibig, si Lord yung naglalagay ng pag-ibig sa puso natin. Siya yung gumagawa upang ibigin natin yung mga hindi kaibig-ibig, upang matuto tayo magpigil sa sarili natin, upang makagawa tayo ng kabutihan, ng kabaitan. Sa gayon, may ipapakita natin to sa action. Literal na nagagawa natin, literal na ginagawa natin. Kaya hindi ibig sabihin na, kaya kung mananampalataya talaga tayo, makikita eh. Kaya sabi rito, si Lord yung gumagawa upang naisin at isagawa yung kanyang kalooban. Si Lord yung gumagawa nito
upang ma-desire natin kung ano yung ma-desire natin kung paano natin siya susundin, masunod natin siya, masunod natin yung kanyang mga utos. At the same time, mabigyan natin siya ng kaluguran. Yun yung pinakamahalaga sa buhay Kristiyano. Masunod natin kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord at mabigyan natin siya ng kaluguran. Pag tingnan natin ano yung utos ni Jesus, ano yung utos ng Diyos sa atin, sinamarize sa 2. Ibigin natin si Lord, ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Kabisado na ng karamihan sa atin yan. Alam nyo na yan. Sabi ron, ibigin nyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig nyo sa inyong sarili. Ngayon, paano magagawin yon? Paano magagawin yon kung yung puso mo hindi pa naman talaga nababago? Paano magagawin yon kung hindi ka pa naman talaga tumanggap kay Lord? Kaya may isa tanong ko, ano po ba yung mas madaling mahalin? Yung kapwa o yung sarili natin? Bigyan natin ng isang simple application. Pag nagbibigay po kayo sa ibang tao, ano yung binibigay nyo? Bago o luma? Di ba po, luma? Kasi luma, bakit? Pinaglumaan nyo na, hindi nyo na kailangan. Pero kung mahal talaga natin isang tao, katulad ng mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kaklose natin, ano binibigay natin? Di ba nagbibigay tayo ng regalo, ng bago, ng brand new? Pero bakit yung ibang tao hindi natin bibigyan ng bago or brand new? Kasi bakit? Kasi mas mahal natin yung sarili natin. Wait, gusto ko muna, ako muna gumamit ng bagong gamit na to, bago ko ibigay sa iba. So sa ganong simpleng application lang, tingnan natin, talaga bang mahal natin yung kapwa natin? Na ipapakita ba natin na mahal natin si Lord? Di ba? Ano pa? Nung hindi pa tayo nakakilala kay Lord, ano yung buhay natin? Rebelde. Masusunod natin yung kasalanan. Wala pong tao sa labas na maririnig kayo na namumuhay sa kasalanan na parang gusto kong mamuhay kay Lord, gusto kong sumunod sa kanyang mga kautusan. No, wala pong ganun. Kung may ganun man, pakitang tao lang yon. Or kung may ganun man, baka masyado lang na sumusunod sa religion, sa tradition, sa culture. Pero kung talagang tayo, kay Lord, talagang ikaw na nanampalataya kay Kristo, gusto mong i-work out yung salvation mo, yung desire na nagmumula kay Lord, yung pag-ibig na mula kay Lord, nilalagay niyo yung sa puso natin. Hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang obligahin, hindi mo kailangang sabihan, pagsabihan, pagalitan, hindi mo kailangan bigyan ng do's and don'ts, hindi mo kailangan bigyan ng step 1 to 13 para gawin or kung ano man yung gagawin ng Lord. Kasi bakit? Kung talagang mahal mo si Lord, kung talagang bago na yung puso mo, willing kang sumunod sa Kanya. Hindi ka kailangan pilitin, hindi ka kailangan kaladkarin. Hindi ka kailangan itali papunta sa church kasi kung saan ka pupunta sa church. Hindi mo kailangan pilitin magbasa ng Bible kasi may desire ka na magbasa ng Bible para makilala si Lord. Hindi mo kailangan pilitin mag-pray kasi alam mo na pag nanalangin ka, nakakausap mo si Lord. Kung talagang mahal natin si Lord, magagawa natin yon. Kasi bakit? Kaya nga napakahalaga ng bagong puso at bagong spirito yung sinabi ni Ezekiel 36 verse 26. Kasi kung yung puso natin hindi babaguhin, hindi mababago, yung laman ng puso natin, yung luma pa rin, yung mga kasalanan pa rin, yung mga bagay na ipinamumuhay pa rin natin noon. At kung hindi babaguhin ng Diyos yon, kahit sabihin natin Kristiyano na tayo, nasa church na tayo, nanampalataya na tayo, wala pa rin. Tignan niyo po, ano sabi ni Lord sa Matthew chapter 15 verse 18 to 19. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. So tingnan natin na, ito talaga yung natural desire ng puso natin. Kaya kung hindi babaguhin ni Lord to, ganito lang din yung ipapakita natin. Ganito yung magiging action natin. Kaya yung pag-workout ng salvation, magmumula siya kay Lord. Magmumula siya sa pananampalataya natin, pag tinanggap natin si Lord sa puso natin. Kaya pag binago ni Lord yung puso natin, may mga bagong desires ka na. Yung mga bagay na gusto mo noon, hindi mo na iibigin, iiwasan mo na. At ano yung mga bagay na gagawin mo ngayon? Yung mga bagay na alam mo, nakalooban ng Diyos. Kaya sabi rito, si Lord yung gumagawa upang naisin natin kung ano yung kalooban niya. Upang hindi lang naisin, para din maisagawa. Para din magawa natin kung ano yung ginagawa ni Lord sa atin. Nagets niyo po, naiintindihan niyo po. So pinakauna, hindi lang po parang going the flow lang tayo. Purposely, i-work out talaga natin salvation natin. Practicein natin. Practicein mo na maging mahinahon. Practicein mo na umibig. Diba? Kasi nagagawa naman yun napapractice yun Although binuhusan ng Lord sa puso natin, yung pag-ibig, pero magagawa natin yan, mapapakita natin yan. Isang pinakamagandang example ng pag-ibig, tanongin niyo po ako ano?
pagpapatawad. Kung magagawa niyo pong patawarin yung mga tao na nagkamali sa inyo, whether mahingi man sila ng sorry or hindi, yun po yun. Kung magagawa niyo pong magpatawad, hindi dahil sa kailangan niyang ng kapatawaran, hindi dahil sa gusto niya ng kapatawaran, hindi dahil alam mo na pinatawad ka ni Lord, kaya gusto mo rin magbigay ng pagpapatawad. Pangalawa, purposely living as lights in the world. Or purposely, mamuhay tayo with intentionally na ipinapakita na tayo mga anak ng Diyos or bilang liwanag ng sanlibutan. Pag binasa natin yung verse 14 hanggang 16, sabi rito, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay. Sa English, yung verse 14, pakita po rito, verse 14 ng English. Sabi rito, 14, do all things without grumbling or disputing. Or sabi nga sa Tagalog, walang pagrereklamo or pagtutol. So may kilala ba kayo reklamador at laging tumatanggi or tumututol? Yun. May kilala ba kayong ganun? Para lagi may kilala ba kayong ganun? So sabi rito ni Pablo, gawin natin lahat ng bagay nang walang pagreklamo or pagtutol. Or sa English nga, grumbling and disputing. Hindi lang ito basta yung simpleng nagreklamo ka or tumutol ka. Kasi tandaan niyo po hindi po pinagbabawal ng Bible na magreklamo tayo. Or sa Tagalog kasi literal na Tagalog eh. Pero sa English kasi, yung word na grumbling tsaka disputing. Yung word na grumbling, sinerge ko yung meaning niyan. Ang sabi rito, yung grumbling, complaining in a bad-tempered way. Nakita niyo po? Hindi, okay lang magreklamo, pero yung grumbling, ito yung nagreklamo ka na ang pangit na ugali. Nakikita siya ba? Yung pangit nung yung tipong nagreklamo ka na, tapos ikaw pa yung nakasibangot. Yung ikaw na yung pinagalitan, pero ikaw pa yung mas galit doon sa pinagalitan mo. So ganun, complaining in a bad-tempered way. So baga, pangit na way ng pagrereklamo. Sabi yung disputing, it is an argue or discuss heatedly. Kung baga yung tipong may discussion lang kayo, pero umaabot sa debate, sa pag-aaway, sa pagsisigawan. Yung sinasabi ng Bible na, gawin niyo lahat ng bagay na walang pagreklamo or walang pagtutol. Ngayon kasi, bilang mga Kristiyano, alam ko naman po, pag may inuutos sa inyo minsan, or minsan may pinapagawa sa atin, especially si Lord, di naman sabihin ng Lord, o sige anak, magsinungaling ka sa tao na huwag mo sabihin yung totoo. Sige anak, pumatay ka. Sige anak, magalit ka sa kapatiran mo. Or minsan sa church, diba? May nag-utos ba sa inyo rito na, Gerson, suntukin mo nga si Kuya Michael mo. May gumanon ba? Di ba, Elijah, batukan mo si JM. May gumanon ba? Ngayon, kung may gaganon po sa inyo at alam niyong pangit yung gagawin, huwag niyong gawin. Matik na bawal yun, matik na pangit yun. Pero sabi rito kasi, kung sa ganong paraan, kung tinuturo naman sa inyo, pinapagawa sa inyo, pangit, magreklamo ka. Tumutol ka. Or kung kasalanan yung pinapagawa sa inyo, sabihin mo, i-rebuke mo, i-correct mo. Pero yung ginagamit kasi rito, the word na grumbling, tsaka disputing. Sabi rito, yung pagreklamo, hindi pangit na ugali, pangit na paraan. Or yung nakipag-discussion ka lang, nakipag-usap ka na lang, ikaw pa yung galit or nakipagbulyawan ka. Naalala ko nung bago kami manampalataya nila mama. Isa kasi nag-uusap kami ni mama, sa sala lang, tipong simpleng usapan lang. Pero pa nag-uusap kasi kami, parehas malakas yung boses namin. Kaya ang nangyayari, sabi ng mga kapatid ko, Mama, Kuya, huwag kayong mag-aaway. Sabi na, hindi kami nag-aaway, nag-uusap lang kami. Pero since malakas yung boses namin, tipong napakataas ng pitch ng boses namin, nagmumukha tuloy magkaaway kami. Ito yung tinuturo dito, kung tayo nakikipag-discussion, nakikipag-usap, or nagreklamo ka, pero ang pangit naman ng pinapakita mo, ito yung sinasabi dito. Kasi bakit? Kasi pangit naman talagang tingnan yung ganun. Lalo na kung sabihin natin, Kristiyano ka, mananampalataya ka, tas kung paano ka mag-react, napaka-halatang mainit yung ulo mo. Nasaan yung kahinahunan doon? Balikan natin yung Galatians chapter 5:23, di ba? Nasaan yung pagiging mahinahon doon? Nasaan yung pagiging, nasaan yung self-control doon? May kita natin, doon pa lang, wala na.
Nagets niyo po? So kaya sabi rito, gawin po natin lahat ng bagay nang hindi sa ganung paraan. Sumunod tayo, lalo na kung alam natin na yung pinapagawa sa atin para kay Lord. Tama naman. Or bilang pagsunod sa Kanya. Hindi po isasabi rito na grumbling or disputing. So sabi mo sa katabi mo, huwag kang Or meron pa pala example niyan sa nung Asian times po, nung panahon po ng mga matatalinong tao, yung mga philosophers, lagi po, nung time po kasi na yun, hindi ganun kadaling i-access yung information. So baga, unlike ngayon, punta ka lang kay Google, punta ka lang sa social media, may mga makikita ka. So noon, yung mga scholars, yung mga matatalinong tao, nag-uusap sila, ano yung natutunan mo, ano yung naobserbahan mo, ano yung belief mo. Nag-uusap sila, pero yung pag-uusap nila, not in a sense na nakikipag-debate ka. Kumbaga, palitan ng information. Ito yung naobserbahan ko, ito yung natutunan ko, ito yung nakita ko, ano yung sayo. Ito yung nakita ko. Pinagbabangga lang yung information na nakuha nila. Kasi bakit? Para sa welfare, para makatulong sa mga tao. Pero sa panahon po kasi natin ngayon, pag tumambay kayo sa social media, minsan Bible na lang pinagdedebatihan pa. Minsan sistema na lang pinagtatalunan pa. Minsan mga bagay na patungkol kay Lord, pinag-aawayan pa. So ito yung isang example ng grumbling and disputing. Kung may discussion tayo, may usap tayo, hindi yung tipong ikaw pa yung galit or masama yung loob. Gawin natin sa maayos sa paraan. Gawin natin ng may kahinahunan, pagpipigil sa sarili, katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi rito, pag tingnan natin itong verse 14 at verse 15, yung verse 14, ito yung kadalasang ugali ng mga hindi mananampalataya. So kaya kung reklamador ka, kung ganito yung reaction mo every time sa mga pinapagawa sa'yo ng Lord, baka hindi ka talaga Kristiyano. Baka nagpapanggap ka lang. So sorry po, pero yun talaga yun eh. Kasi kung talagang Kristiyano tayo, may kahinahunan ka na, may pagbibigay ka na sa sarili mo. Kaya sabi rito sa 15, tingnan niyo po sabi ng 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos or maging anak ng Diyos, children of God sa English, matuwid at walang kapintasan. Saan po? Sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Naalala niyo po yung sinabi ko kay Muhammad Gandhi? Di ba? Maganda sana kung yung mga Kristiyano, napapakita nila yung pagiging Kristiyano nila. Pero karamihan sa atin, hindi napapakita yung pagiging Kristiyano natin. And tingnan niyo po, sino yung tumitingin sa atin? Sino yung nakakita sa atin? Yung mga tao sa labas. Sabi nga ng isang kasabihan, tayo daw pong mga Kristiyano, ano binabasa natin? Bible. Diba? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Tayo mga Kristiyano, nagbabasa tayo ng Bible. Binabasa natin yung Bible. Pero yung mga tao sa labas ng church, sa labas ng circle natin bilang Kristiyano, ano po yung binabasa nila? Yung buhay natin. Kaya sabi rito, ingatan po natin na wala tayong maging diba? Na maging matuwid tayo at wala tayong kapintasan. Or sabi sa English, innocent and blameless. Hindi ibig sabihin nito na parang pakitang tao, pero alam mo sa sarili mo, or pinapakita mo na sumusunod ka talaga kay Lord. Kasi, tandaan niyo po pag nasa labas kayo, or nasa mundo kayo, alam nilang Kristiyano kayo. At di nyo napapakita yung pagiging Kristiyano nyo, sino yung napupulaan, sino yung nasisiraan? Si Lord. Magbigay ako ng example. Sa mga magulang, sa may mga anak, kapag pangit yung pinakita ng anak nyo na ugali, sino po yung sinasabihan ng pangit ng tao? Di ba yung magulang? Halimbawa, si Yanbin, nagnakaw. Tapos sabihin ng mga tao, ano ba yan si Yanbin? Ay, example lang tawag mo. Hindi to. Yan. Example lang yan. Ano ba yan si Yanbin? Pinalaki pala siya ng mga magulang niya na magnanakaw. Nakikita niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, kaya nga mahalaga ipakita natin na talagang Kristiyano tayo. Kasi kung hindi natin papakita na mananampalataya ka, Kristiyano ka, sabihin ng ibang tao sa labas, ganyan pala yung mga born again, ganyan pala yung Christian. Pa-church ka pa man din, pero hindi naman pala nababago yung ugali mo. Diba? Pa-church ka pa man din, pero wala naman palang nababago sa'yo. Kaya po tingnan natin, sabi rito, sikapin natin na na maging matuwid tayo at walang kapintasan, innocent and blameless sa harapan. Sabi pa nga po sa English, without blemish. Malinis. Literal na malinis talaga. Hindi yung nagmamalinis, literal na malinis. Kasi bakit? Kasi napapakita mo na talagang Kristiyano ka. Napapakita mo na talagang totoo ka. Sa mga nag-aaral po, lalo na ngayon, pasok ka na.
Lagi ko tinatanong sa inyo, alam ba sa school na Kristiyano kayo? Baka mamaya, pag-graduate nyo ng 4th year, tsaka lang malaman na Kristiyano pala kayo, ha? Sabihin, akala namin, Kristiyano ka pala. Akalain mo yun. At tagal na natin yung magkakasama ngayon kung nalaman na born again ka pala. Sana po wag ganun yung mangyari. Kasi alam niyo po kung bakit. Masakit po yun, nakakalungkot yun. Kasi ang nasisiraan, hindi yung church. Although, yes, madadama yung pangalan ng church, madadama yung pangalan ng pastor, madadama yung pangalan ng leader mo, pero higit na madadamay sa lahat yung pangalan ni Kristo. Paano natin masasabi na pinaparangalan natin si Lord? Paano natin masasabi na pinupuri natin si Lord? Kung sa buhay pa lang pala natin, pangit na yung pinapakita natin. Especially sa mga tahanan nyo. Especially sa mga pamilya nyo. Pinakamahalaga po yun. Gusto nyo madala yung pamilya nyo sa church? Gusto nyo makasama sila sa church? Simple lang. Ipakita nyo po talaga na sumusunod tayo kay Lord. Ipakita nyo na talagang nasa sa atin si Kristo. Sabi nga rin, di ba, para maging children of God, patunay na tayo mga anak ng Diyos. At sabi rin sa bandang baba, shine as lights in the world. O hindi shines bright like a diamond. So hindi ganun ha. Sabihin mo, as stars. Kasi yung liwanag po ng Diyos, ang Diyos po ay liwanag. At sabi ng John chapter 8 verse 12, si Jesus Christ po sabi niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. At ang sino mang sumusunod sa Kanya, ay sino mang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya kung naka-Lord na po tayo, yung buhay po natin may liwanag na. At sabi ng 1 John, ang Diyos po mismo ay liwanag. At yung liwanag ng Diyos, ang tawag po doon sa English ay radiating, radiance. Ibig sabihin, nagre-reflect. Parang sa sa buwan. Di ba, wala namang sariling ilaw ang buwan eh. Yung liwanag ng buwan, kumukuha lang siya saan? Saan? Sa sun. English pa, no? Sa araw. So, ganun tayo bilang mga Kristiyano. Si Kristo, ang Diyos, yung ilaw natin. At yung ilaw na yun, nagre-reflect lang sa atin. Kaya kung talagang pinapakita natin na Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, sabi ro, nagniningning tayo bilang mga liwanag dito sa libutan. Hindi lang basta diamond, kasi yung diamond, pang lupa lang yun. Tayo po, pang langit. O sabi mo sa katabi mo, katulad ng liwanag sa bituin, hindi diamond. At sabi sa 16, sabi dito, habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, yung salitang nagbibigay buhay, pag binasa po natin sa Bible, simple lang po, si Lord. Sabi niya sa John chapter 14 verse 6, diba? Ako ang ilaw. Baka mamali ako Sabi ni Lord, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Life. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Lord. So kaya, yung buhay na to, yung salita nagbibigay buhay, sino po yun? Si Lord. Kaya sabi, pag tinuloy po natin yung 16, sabi rito, sa gayon, sa araw ni Kristo, ay maipagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, ito rin sinasabi sa atin, na lahat ng ginagawa natin kung talagang tayo'y nabubuhay para kay Lord, lahat ng ginagawa natin, yung mga nangunguna sa atin, yung mga naglilid sa atin, even yung mga tao na sumusunod sa atin, hindi natin makikita na yung pinagpaguran natin parang wala lang. Or sabi ni Pablo kung talagang nagagawa niyo to, talagang napapakita niyo to, yung labor niya, yung ginagawa niya, hindi lang walang bahala or hindi lang walang kwenta. At pangatlo po, sabi rito, purposely giving everything. And purposely, intentionally, binibigay talaga natin yung lahat. Kaya pag binasa po natin yung 17, sabi rito, kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak. Ngayon, yung word kasi na ginamit dito ni Pablo, ibuhos, sa English, ang ginamit dyan, drink offering. Yung drink offering, yung word na drink offering, may kita natin yan even sa Old Testament. Sa Lumang Tipan. Nagsimula siya doon nung time na, kung maalala nyo, nakipagbunaw si Jacob sa Diyos. After noon, nag-alay si Jacob at kasama doon yung drink offering. Pagdating sa Israelita, inutos sa kanila to. Kasama ng mga handog nila, may drink offering. Ngayon, pagdating sa panahon ng ating Panginoong Jesus, nung time na nasa Garden ng Gethsemane, yung sarili niya, itnuri niya bilang drink offering din. Ibig sabihin, ibinubuhos bilang isang handog or bilang isang alay.
Or ito, ginamit din siya ni Pablo dito sa Timothy tsaka sa Filipos. Ano yung ibig sabihin nito? Ibinubuhos yung alay or parang binibigay mo yung sarili mo lahat-lahat para kay Lord. And ganito yung ginawa ni Pablo. Nung nagmi-ministry siya, nung gumagawa siya para kay Lord, ibinigay niya lahat. Walang tira-tira, walang latak, ibinuhos niya lahat. Katulad dino ni Jesus Christ, binigay niya lahat, even yung kanyang buhay, para kanino po? Para sa atin. Kaya yung drink offering sa Old Testament, isa po itong part na sinasabi na ito'y nakakalugod na amoy sa harapan ni Lord or sa Diyos. Kaya kung tayo po, yung buhay natin, wala naman tayo mayahandog ng iba kay Lord kundi yung buhay natin Ngayon yung buhay po ba natin, kaya po ba natin, magagawa ba natin or kaya ba nating ibuhos? Katulad ng pagbuhos ni Jesus Christ, katulad ng pagbuhos si Pablo, bilang isang handog para kay Lord. Kasi ganito po yan Sa love daw po, narinig ko lang sa labas. Sa love daw po, meron daw pong tinatawag na parang ratio. Di ba? Pag nagmahal ka daw po, magtira ka naman sa sarili mo. Or yung madalas linyahan ng mga sa labas. Diba? Sabi, magtira ka, 50-50. 50 sa kanya, 50 sa sarili mo. Or minsan pwedeng 70 sa kanya, 30 sa'yo. Basta magtira ka pa rin sa sarili mo. Pero, kung titingnan niyo po, reality, di naman talaga nangyayari yun. Diba? Kaya nga minsan may mga nababaliw sa pag-ibig Kasi bakit? Kasi binigay ko lahat. Buong sarili ko, buong pagkatao ko, lahat-lahat sa akin. Tapos in the end, iiwanan niya na din pala ako. Oo, tabi mo kayang katabi mo na yun, baka broken hearted yan. Di ba minsan ganun Sa love, sinasabi nila, magtira ka naman sa sarili mo. Or, mahalin mo naman yung sarili mo. Mga ganun linyahan. Pero reality, hindi naman talaga nangyayari yun And ganoon din po kay Lord, ganoon din sa Diyos. Hindi po pwede sabihin natin, Lord, 50% lang muna ibibigay ko sa inyong pagmamahal. Next week na yung 60%. Lord, 20 na lang muna, akin na lang muna yung 80% kasi kailangan ko Hindi ganoon. Kasi ganito lang po yan. Sa aspeto ng pag-ibig, alin lang po sa dalawa yan, it's either ibigay mo lahat or hindi mo ibibigay lahat. Sa palagay niyo, halimbawa, sa mga karelasyon, sabihin niyo sa relationship niyo, I love you 50%. Sa mga asawa, I love you po 60%. pag sinabi niyo yun, sure po, mag-aaway kayo mamayang gabi, tingnan niyo. So, bahala kung manuyo dyan. Anong 50-50%? Di mo talaga ako mahal ng buo. Di ba? And ganoon din po sa pag-ibig natin kay Lord. Hindi po pwede natin sabihin na mahal lang natin si Lord 50%. No. Alin lang sa dalawa, mahal talaga natin o hindi natin mahal. Binibigay mo talaga lahat o hindi mo binibigay lahat. And ganoon din sa pagiging Kristiyano, wala pong 50% na Kristiyano. Tinan mo ulit siya, katabi mo na yan. Kalahati makamundo, kalahati Kristiyano ba yan? Hindi ganoon. Either mabuhay ka para kay Lord or mabuhay ka para sa sanlibutan. Maging mananampalataya ka talaga ni Kristo or nasa sanlibutan ka pa rin. Wala pong 50-50 sa pagiging Kristiyano, walang 50-50 sa pag-ibig. Kaya sabi rito ni Pablo ibuhos ko man yung aking sarili, ang buhay ko man ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. And ito applicable to hindi lang sa pagiging Kristiyano natin, sa pagmamahal natin, even sa ginagawa natin kay Lord, sa ministry. Bibigay ba natin lahat or hindi Kaya alin na po sa dalawa yan, either magbigay ka or hindi Kasi pag hindi ka nagbigay, matik yun. Ayaw mo talaga. At mahirap pong pilitin yung isang taong, mahirap pilitin yung taong, ayaw. Ayaw. So, kaya dito po may kita natin, nawa sana yung buhay po natin, maibigay natin kay Lord 100%. May buhos talaga natin. Hindi lang para kay Lord, para din doon sa mga tao nakapaligid sa atin. Alam niyo po minsan kung bakit hindi tayo masaya pa nagmi-ministry tayo kay Lord. Or bakit minsan pagka nag-share ka, parang pagod ka na, or minsan kapag lagi kang tumatawa. Well, totoo po. Reality yun mapapagod ka, manghihinawa ka, manghihina ka. Reality yun. Pero alam niyo po minsan kung bakit di tayo masaya kapag gumagawa tayo kay Lord. Tanongin niyo po ako bakit. Kasi hindi naman talaga natin ginagawa para kay Lord yung ginagawa natin. May ibang motive ka kung bakit mo ginagawa yun. May ibang reason kung bakit mo ginagawa yung para kay Lord.
Di ba, tumutugtog ka, ginagamit ka dito sa ministry. Kung hindi mo talaga siya ginagawa kay Lord, mabilis kang mapapagod, mabilis kang manghihinawa, mabilis kang aayaw. Kasi hindi naman siya para kay Lord. Kasi kung para siya kay Lord, handa kang ibuhos yung sarili mo. Handa kang ibigay yung sarili mo. Para saan? Sa kapatiran, sa bawat isa. Kasi bakit? Reflection yun ng pag-ibig mo kay Lord. Kaya kung wala kang nare-receive kay Lord, wala kang natatanggap, wala kang ibibigay. Kaya kung wala kang ibibigay, ano yung ibibigay mo? Sarili mo. Tayo daw pong mga Kristiyano, meron daw yung pagsunod natin kay Lord or yung pag-obey, obedience. Mostly daw po, lagi daw po itong reason dahil lang sa pressure ng mga tao or obligation. Kasi kailangan ko mag-ministry kasi kailangan. Kailangan ko magpakita na Kristiyano kasi kailangan. Pero hindi natin nare-realize na yung paggawa para kay Lord, para ipakita na yon yung na talagang mananampalataya tayo, galing kay Lord. Kaya kung babalikan niyo po yung verse 13, di ba sabi ron, si Lord yung gumagawa upang naisin natin at isagawa yung kanyang kalooban. Kaya kung hindi natin naiintindihan kung sino ba si Lord sa buhay natin, every time na gumagawa tayo sa Kanya, mabigat, mahirap, pilit, wala sa puso, walang pagmamahal, walang pag-ibig. Ganun yung buhay natin kung hindi talaga. Kaya sabi rito ni Pablo, ito yung ibandang huli. Sabi nun sa huling part ng 17, di ba? Ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Imagine mo, ibinigay mo na lahat. Ibinuhos mo na lahat. Pero in the end, masaya ka pa rin. And sabi sa 18, kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Kung masaya tayo naglilingkod kay Lord, ano yung epekto nito? Yung mga taong nasa paligid natin, magiging masaya din na naglilingkod kay Lord. Diba? Sabi, tanong mo to si sister, tanong mo to si brother. Diba? Ginamit na kahapon, gagamitin pa ulit ngayon, mag-share na naman. Ano pa nangyayari? Naging inspiration po tayo sa iba, sa kapwa natin mananampalataya. Nagkakaroon tayo ng influensya sa kanila. Na-inspire natin sila. Kaya sabi ko noon, lahat tayo meron po tayong kanya-kanyang influensya sa circle natin. Ngayon, kung ano yung nasa circle natin, tingnan nyo kung ano ka. Yun lang yun. Sabi nga ng isang philosopher, sabihin mo kung sino yung best friend daw po natin, yung pinakamatalik mong kaibigan, or yung pinakamalapit sa iyo, yung makakapagsabi kung sino ka, or yung nakakilala kung sino ka talaga. Oh, sino best friend mo? Chikahin mo yan. Sino ba si ayoko na magpagit ang pangalan. Sino ba si para sa iyo? 'Di ba? And minsan, doon natin makikita kung sino ka ba talaga. Ano ba talaga yung ugali mo? And sa bahay, mga magulang mo, alam nila kung ano ba talaga yung ugali mo. Sino ka ba talaga? Kaya, mahalaga na mapakita natin si Lord sa buhay natin, mahalaga na ibigay natin lahat. Tandaan niyo po ulitin ko. It's either ibibigay mo lahat or hindi mo ibibigay lahat. Ganun lang po yun. It's either Kristiyano ka talaga or hindi ka Kristiyano. It's either nagmamahal ka talaga or hindi ka nagmamahal. Kasi, yung ministry po natin, yung ginagawa natin kay Lord, lahat-lahat po yan, kung talagang si Lord, kung talagang kay Lord tayo, hindi po siya obligation, hindi siya burden. Sabi ni Paul, ano yun? Gladness, joy. Kagalakan mo siya. Kagalakan mong maglingkod, kagalakan mong gamitin ni Lord, kagalakan mong mag-ministry para sa Kanya. At dito po ako magtatapos. Sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, a person who is really saved, diba? Ang isang tao na talagang ligtas sa pamamagitan ng biyaya does not need to be told that he is under solemn obligation. Tignan niyo pa, yung talagang tao daw na ligtas, hindi na kailangan sabihin na, gawin mo to, gawin mo yan, mamuhay ka para kay Lord. Obligation to serve Christ. The new life within him tells him that. Hindi na natin kailangan sabihin na gawin mo to para kay Lord. Anak, gawin mo to, mahumayo ka, kumilos ka, ipakita mo si Kristo. Hindi na kailangan yan. Kasi bakit? Si Lord na mismo yung magsasabi nun sa atin. Sabi rito, instead of regarding it as a burden, he gladly surrenders himself, body, soul, and spirit to the Lord. Yun lang po yun. Ang isang tunay na mananampalataya, ang isang tunay na Kristiyano, isang talagang nananampalataya kay Kristo, hindi burden sa kanya yung mga bagay na ginagawa niya, especially para kay Lord. Sabi doon, ano pa? He is glad. Diba? Kagalakan, kaligayahan, kasiyahan. Now, pag binabasa ko kasi itong Filipos, alam niyo po kung nilay ko nakikita, or lagi ko na-feel, yung tipong nostalgic na masaya na malungkot. Alam niyo po kung bakit? Nung time kasi na sinulat ni Pablo to, nasan po siya? Nasa kulungan.
nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa Roma na siya. And sabi ng mga scholars, ito yung time na malapit na rin siyang mamatay. Or nagpapaalam na siya. Although hindi pa naman, pero alam niya malapit na siyang mamatay. Kaya pag binabasa ko to, laging andun yung feeling na Pero imagine niyo sa lahat ng ginawa ni Pablo, sinulat niya tong Filipos, pag binasa niyo, yung lagi niya pinapoint. Kaya pag binasa natin yung Filipos chapter 4 verse 4, di ba? Sabi ron, magalak kayo lagi. Sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Rejoice. Maging masaya. Hindi lang maging masaya, magkaroon ng kagalakan. And kung titingnan natin, itong mga taga-Filipos, pag tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 8, yung mga taga-Filipos, sila yung mga taga-Macedonia na tinutukoy doon. Or hindi lang, kasi pag tingnan kasi natin yung Macedonia sa geography, andun yung Thessalonians, Berea, at saka Philippians. Pero yung tinutukoy ni Pablo doon, specifically, tumutukoy siya sa Filipos. Imagine niyo sa 2 Corinthians chapter 8, sabi ron, kahit na sila nahihirapan, kahit sila hikaos, nagawa pa rin nilang magbigay kay Lord. At pag binasa niyo itong Filipos, kahit na sila nahihirapan, kahit ultimo ibigay mo lahat, masaya ka pa rin. Kasi bakit? Kasi alam mo na yung ginagawa mo, hindi para sa'yo, para kay Lord. Amen? Tayo po'y tumayo. Now, bilang final question, ito minsan narinig na may nagtanong sa akin. Although cliché lang naman siya, pero gusto ko rin itanong. Sabi nung nagtanong sa akin, Kuya, yung happiness ba is a choice or gift? So tinanong ko na naman ulit, tatawa na naman yan. Yung happiness ba choice is a gift or choice? So pag tinanong kasi natin yung happiness, wala naman siya sa Bible kasi ang English yun kasiyahan di ba? Ang makikita natin sa Bible yung joy, yung kagalakan. Now, pag tinanong po natin yung happiness, choice ba siya or gift? Para sa akin, choice. Choice mo maging masaya. Pero yung joy kasi, galing siya kay Lord. Kaya kailangan kung yung joy na yon, nasa iyo na si Lord, nasa iyo na yung kagalakan na yon, kailangan natin i-work out. Kailangan mo ipakita na talaga nagagala ka. Ngayon, yung happiness, although pwede mo siyang maging choice or pwede siyang maging gift para sa'yo, pero nasa sa'yo. Kasi kung titignan natin kung sinasabi natin mananampalataya na tayo, Kristiyano na tayo, pero lagi kang malungkot, lagi kang lugmok, parang kang laging problemado sa buhay mo. Nasaan yung joy ni Lord doon? And kung titignan natin itong Filipos, sinulat ni Pablo, nasaan siya? Nasa bilangguan. Kailan tayo nalulungkot? Kailan tayo hindi nagiging masaya? Di ba yung mga bagay na hindi nangyayari na gusto natin? Di ba, gusto mong gumraduate, pero na-delay yung graduation mo, malungkot ka. Gusto mo sana maging mabait yung anak mo, pero hindi naman naging mabait, malungkot ka. Gusto mo na makasunod kay Lord, pero hindi ka nakasunod, malungkot ka na naman. Or gusto mo sanang maglingkod kay Lord, or gusto mo maging committed kay Lord, pero nahulog ka na naman sa kasalanan, malungkot ka na naman. Alam niyo po yung joy, yung kagalakan, nilagay na ni Lord sa puso natin yun. Nasa atin na lang kung talaga bang gagawin natin yan or papracticein natin, i-work out natin. Nasa atin na rin kung talaga bang ipapakita natin na Kristiyano tayo or hindi. Nasa atin na lang din kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin. Kasi di naman namin kayo pwedeng pilitin Kung pipilitin namin kayo, wala na tayong kalayaan. Parang obligasyon na lang lahat ng bagay na ginagawa natin. Pero sabi ko nga kanina, kung talagang naka-Lord tayo, talagang mahal natin si Lord, lahat ng ginagawa natin, hindi pilit, hindi obligasyon, hindi dahil lang sa pressure. Ginagawa natin kasi Lord, mahal ka po namin. And sana, nawa, hindi lang go with the flow tayo, pero with purpose, intentionally, may pamuhay natin yung buhay natin para sa Diyos. So tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya nyo. Salamat, Panginoon, sa mga salita na narinig po namin sa araw na to. Lord, patawarin niyo po kami kung madalas di po kami nakakasunod or hindi lang madalas, Panginoon, kundi lagi. Hindi kami nakakasunod po sa inyong kalooban. Hindi namin nagagawa yung mga bagay na ipinapagawa niyo po sa amin. Lord, dalangin po namin na patawarin niyo rin po kami, Lord, kung madalas, minsan, hindi rin po namin napakita na talaga kami mananampalataya or Kristiyano or naging dahilan pa kami, Panginoon, upang mapulaan, magpakita ng pangit na imahe or image sa inyong pangalan. Lord, patawarin niyo po kami.
And Lord, dalangin po namin sa mga natutunan po namin sa araw na to. We pray, Lord, na yung puso namin, yung isipan namin, Panginoon, patuloy na kumilos ka, baguhin niyo po, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, yung mga desires ng puso namin, yung mga iniisip namin, Panginoon, hindi po lagi nakatuon sa sarili namin, hindi lagi nakatuon sa mga bagay na makasanlibutan, Panginoon. Bagus, Lord, maituon, O Diyos, para sa iyo. Lord, especially sa yung mga nagmi-ministry, sa mga naglilingkod, sa mga ginagamit nyo. Lord, makita namin yung paglilingkod sa kapwa, paglilingkod sa ministry, yung mga ginagawa namin every Sunday, Saturday, Wednesday. Hindi po bilang obligasyon, hindi po bilang pressured, hindi dahil sa kailangan namin gawin upang ipakita na ginagawa namin to noon pa. Kundi Lord, magawa po namin kasi mahal ka namin, kasi iniibig ka namin. At gusto namin, Lord, na mabigyan ka ng karangalan, ng kaluwalhatian, mapapurihan ka namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, dalangin ko nga po sa bawat isa na naririto, sa mga salita po na narinig namin sa araw na to, ito po yung may ukit, may tanim sa puso't isipan namin. Lord, ma-apply po namin. Hindi po kami maging 50-50 na Kristiyano, Panginoon, or hindi po 50-50, kundi maibigay po namin lahat para sa iyo. Yung lakas, yung puso, yung kaluluwa, lahat-lahat po ng meron sa amin, Panginoon. Na sa gayon, Lord, tunay na maibig, mahalin ka namin, Panginoon, ng totoo, na wala kaming tinitira, Panginoon, para po sa aming sarili. Maibigay po namin to lahat, Lord, para sa inyo. And Lord, dalangin po namin, natulungan niyo po kami. Mahina po kami, di po namin to magagawa, Panginoon. Pero Lord, sabi mo sa iyong mga salita, ikaw po yung gumagawa sa buhay namin, sa puso namin, upang yung kalooban niyo po, magawa po namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po yung inaangkin namin. Ito po yung pinangahawakan ko sa bawat isa na makikinig neto at sa bawat isa, Panginoon, na naririto sa lugar na to. At Lord, patuloy na kumilos ka po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, ang bawat nag-aaral. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po ng ginagamit niyo sa lahat ng ministry. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa mga baguhan, sa mga datihan. I-bless niyo po kami, Panginoon. At Lord, patuloy, dalangin po namin sa pag-uwi po namin. Meron po kaming babaunin. At yung babaunin namin na yun, Panginoon, ay yung tunay na pagsunod po sa inyong mga salita. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.